Una sa lahat, paggawa ng mga peking PWD ID natunto ng mga pulis sa Santa Cruz, Maynila. Tagong-tago ang lugar. Naaktuhan pang nagpiprint ang mga suspect. Gagamitin yan para maka-discount sa mga restaurant kahit hindi naman PWD. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senado, natatayong impeachment court kaugnay ng pagpapatalsik kay VP Sara Duterte, nag-adjourn na. Kaya posible kaya na sa Hunyo nagugulong ang impeachment trial. Mas malawak at mas malaking benepisyo target ng bagong presidente ng PhilHealth. Pag-aayos sa proseso sa hospital claims, tututukan din. Kondo sa Makati ng inihinalang Chinese spy na abiso ng mga gadget at deposit slips. EDSA busway dapat na nga bang tanggalin para bigyang daan ang mga pribadong sasakyan? Suggestion yan ng MMDA. Sa Bohol, may asong palaban sa surfing. At tambalang Marisa Cal at Anthony Jennings, pinuri sa mahusay na acting sa Incognito. Tinawag pa silang Best Young Actors. Sa unang beses ng kasaysayan ng Pilipinas, in-impeach ng Kamara ang isang nakaupong pangalawang Pangulo. Higit doble ng kinakailangang boto ang nakuha ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa mababang kapulungan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa pagsisimula ng sesyon ng Kamara kaninang alas 3:30 ng hapon, unang tinalakay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huling bilang ni House Secretary General Reginald Velasco, umabot sa 215 ang pumirmang kongresista na nag-endorso sa impeachment complaint. Doble yan ang minimum requirement na 1/3 ng Kamara o 102 kongresistang kailangan pumirma para tuluyang i-impeach ang bise. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang 11 kongresistang tatayong prosecutors sa impeachment ni VP Sara ay sina Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kasama rin dito ang iba pang lider at mambabatas na sina Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, General Santos, Representative Loreto Atcharon, Minority Leader Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Tiwala naman ang isa sa mga prosecutors sa impeachment trial na matibay ang ebidensya nila para mapatalsik si VP Sara. Matatag ang ebidensya and ang ebidensya mismo nanggaling sa respondent. These are very grave and serious offenses. It's a violation of the Constitution and I'm confident that we have a strong case for impeachment. Bago pa man talakayin sa plenaryo, nanguna raw sa pagpirma sa impeachment ang anak mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Sinundan siya ng iba pang leader sa Kamara. 6 na articles of impeachment ang inilatag laban sa bise. Kabilang ang umano'y plano ni VP Sara na ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady at si Speaker Martin Romualdez. Rason din daw sa impeachment ang paglustay umano ng 612 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina at korupsyon at panunuhol umano sa DepEd. May kinalaman din daw sa extrajudicial killings ang bise noong alkalde pa siya ng Davao City. At inakusahan din siyang sangkot sa destabilisasyon ng gobyerno. Ang 3 namang naunang inihaing impeachment complaint, in-archive o isinantabi na matapos nilang pirmahan ang panibagong reklamo. Sa kabila niyan, ikinatuwa ito ng nag-endorso ng unang impeachment complaint. Nagsimula na yung ating reckoning dun sa mga Duterte. So malapit na ang due date ni Sara Duterte.
Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nag-adjourn ng Senado nang hindi natatalakay ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, posible daw na sa Hunyo na magsimula ang impeachment trial. Narito ang aking report. Mag-aalas 5 ng hapon kanina, dumating si House Secretary General Reginald Velasco sa Senado. Makapal ang bulto ng mga dokumentong hawak niya. Laman nito ang inaprubahang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte na formal nang inendorso sa Senado. Personal itong dinala ni Velasco sa opisina ni Senate Secretary Renato Bantug. Yes, dala na namin, including the complaint itself, the signatures of 215 congressmen who filed and endorsed this complaint. No, we also have the list of prosecutors as approved by the plenary today. Ito yung isang kopya ng complaint. Dito sa camera, sir. Kasi marami yung annexes eh. Naunang iginiit ni Senate President Jesus Codero na wala silang paghahandang ginawa para sa impeachment trial. Kikilos lamang daw sila oras na gumalaw na rin ito mula sa Kamara. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, walang naging meeting ang mga senador bago ang transmittal ngayong araw. Walang kahit na anong special na araw ngayon kung hindi last day of session na kailangan tapusin ng dapat tapusin. Pero ano nga ba ang senaryo ngayong nasa Senado na ang impeachment complaint? Idagdag pa dyan na ngayon na ang huling araw ng sesyon bago mag-break ang mga senador para sa kampanya. Paliwanag ni Villanueva, kailangan desisyonan sa plenaryo kung magkukonvene ang Senado bilang impeachment court. Ang kaso, wala sa agenda ng sesyon ngayong gabi ang tungkol sa reading ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero pwede naman daw itong ungkatin o simulan ng kahit sinong senador. Sometimes kahit wala sa agenda, with the permission of the body, etc. Diba? Kasi wala nga eh. Because at any point in time, pag may tinakal ka sa floor, diba, na wala sa agenda, you can raise a point of order. Kung gugustuhin ng mga senador, pwede pa sila magsesyon hanggang Biyernes o magpatawag ng special session. Pero bago mag-alas 7 ngayong gabi, formal na nag-adjourn ang Senado nang hindi tinatalakay ang articles of impeachment. Hindi ito naihabol sa sesyon kanina. Dahil dyan, posible raw na sa Hunyo nagugulong ang impeachment trial. Pero may nakikitang pwedeng lusot si Senator Coco Pimentel para matuloy ang paglilitis. Sa normal course of events, mukhang sa June pa. Kasi very extraordinary yung sinasabi ko. Pursuant to the rules, pwede mag-waive ang rules. Especially pang 100% consent. Hindi na rin daw ikinagulat ni Senator Bato de la Rosa ang pag-impeach ng Kamara kay VP Sara. Pero kahit kilala siyang kaalyado ng mga Duterte, gagawin daw niya ang lahat para maging patas. Ang mas inaalala ngayon ni Bato, paano ang kampanya? Daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, magagampanya na. Kami dito ngayon 24 of us will be sitting as judges of the impeachment court. Sir, so, hindi kami makapagpangampanya. Kaugnay na napipintong impeachment trial, makakausap po natin si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at isa sa House Panel Impeachment Prosecutor sa si Manila Congressman Joel Chua. Congressman Joel, magandang gabi po and thank you for joining us tonight. Good evening, sir. Hi, good evening po sa inyo at sa lahat po na inyong taga-subaybay. Yes, sir. Sir, if I may just start off, sir, with all these reports na si Congressman Sandro Marcos was the first to sign the impeachment complaint doon sa Kongreso. Do we take it also to mean, sir, that he was the moving force behind the impeachment complaint that was signed by 215 congressmen? Well, actually, kanina ko rin lang nalaman, no, doon sa mga news report, that it was Congressman Sandro who signed first sa impeachment complaint. But actually, hindi naman siya yung moving force eh. If you will remember it correctly, yung father niya nagsalita na I think the father is not in favor of the impeachment. But, you know, it only shows that Congressman Sandro is doing his constitutional duty. At dito rin makikita na Congress is not a rubber stamp of the President.
Yes, sir. Sir, but if I may just follow that up, sir, then who is then the moving force behind this impeachment complaint? Kasi we know already yung first 3 impeachment complaints, kung sino po yung nag-file at sino nag-endorso from Congress. Ito naman pong 4th impeachment complaint, sino-sino po yung nag-advance po nito? Well, to be honest with you, the impeachment complaint was filed at I think nakakatatlong impeachment complaint na sa Congress. Yes, sir. Yung unang impeachment complaint kasi napakahaba, 23 articles. So kung ito pong impeachment complaint na to, isasubmit pa po namin to sa Committee on Justice. Obviously, tapos lang ang Kongreso, hindi pa rin po namin tapos talakayin ito sa Committee on Justice. All the 23 articles of the impeachment. Now, maraming congressman na medyo hindi sang-ayon dyan. So kaya nga sabi po nila, suggestion ng iba, that we should come up na medyo maayos na impeachment complaint na magiging maayos at katanggap-tanggap sa mga congressman. Alam po ninyo, yung mga kababayan po natin, talaga namang nagtatanong na sa amin, kinakalampag kami kung ano nga po yung nangyari dun sa mga impeachment complaint na isinampa. So, ito naman pong nangyari ngayon ay inaktuhan lamang namin yung impeachment complaint so ito na po yung mag-overtake dun sa 3 impeachment complaint na isinampa po. Okay. Kong, nag-adjourn po ang Senado at around 7 p.m. Walang banggit tungkol sa articles of impeachment. Hindi man lang sinabi ni Senate President Escudero na they are in receipt of the articles of impeachment. Walang na-convene na impeachment court. Any plans from your part na kausapin ng inyong counterpart sa Senado to act on the impeachment case immediately o okay lang po sa inyo if sa June na nga po talaga ito matakel kung sakasakali? Well, insofar as Congress is concerned, ginawa na po namin ang aming constitutional mandate. Now, it is up to the Senate na sila naman po ang gumawa ng kanilang constitutional mandate. Kasi ito naman pong impeachment ay obligasyon po namin to ng base po sa ating saligang batas. Pero okay lang sa inyo, any reaction na malaki yung posibilidad na sa Hunyo pa ito, meaning of months from now pa po ito at hindi maaaktuhan immediately ng Senado kung sakasakali? Ang Senado po kasi namin is co-equal body. So alam naman po natin na hindi naman po natin sila matidiktahan. Sir, one more question from me, sir. Kayo po ay bahagi ng prosecution, prosecutors who will prosecute this complaint before the Senators and Impeachment Court. From your perspective po, what is the strongest complaint or charge or article of impeachment that is there in the one that you signed? Ako po naniniwala yung first 3 articles of impeachment. Unang-una po dyan yung pagbabanta po ng ating Vice Presidente sa ating Pangulo. Nakita naman po natin dun sa pagbabanta na meron daw apparently meron siyang hinire na assassin para patayin ng ating mahal na Pangulo, ang First Lady at ang ating Speaker. So ito naman po ay live broadcast. Lahat naman po tayo, napanood naman po natin ito. So, ito po ay betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. So, pangalawa po, yung ating pong tayo po bilang chairman, nagkaroon po tayo ng paglilitis, yung po mga graft and corruption in her misuse and malversation of confidential fund. So, dun po sa 612.5 million peso na confidential fund ng OVP at ng DepEd. At yung pangatlo po na nakikita rin po natin is yung bribery. Yung pong naging issue po, yung naging payola doon sa mga opisyal po ng DepEd. At ito po inamin ni Yusek Mercado at ng ilang pa pong mga opisyal ng DepEd. Okay.
All right. Oh, sorry, Go ahead, sir. go ahead. Sir, pasingit ang isa pa, sir, before we let go. Sorry, sir. Pero it's good to be able to talk to you. Sir, I understand what you were saying kanina, that the Congress just had to do its constitutional duty to pursue the impeachment because it was already, they have already 3 impeachment complaints filed. I was wondering, however, kung kasi this goes beyond ministerial, which means the consideration of the 3 previous impeachment complaints. This is a 4th impeachment complaint where you had basically a digestion of all the 3 other complaints and signed by 215 congressmen. So it is not ministerial anymore. It is pushing and pursuing an impeachment complaint to the next level. In which case, sir, that's why I was asking, who was in charge or who was taking charge of pursuing the impeachment? Yung Congress po, kasi po kami po yung mga complainant dito eh. Yung mga pumirma po, kami po yung mga complainant dito. Ito pong impeachment complaint ay presenta po kanina sa aming pinaliwanag po sa caucus ng mga partido at ng partido po namin. So may mga nag-question, may mga nagpaliwanag at siyempre may mga issues ng mga tinanong at hindi naman po ito sa pilitan. So kung ikaw ay pipirma, okay lang naman. So lahat naman po ay pumirma. Okay. All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Manila Representative Joel Chua, isa sa House Panel Impeachment Prosecutors. Thank you, sir. Matapos itenga ng halos 2 buwan, biglang inarangkada ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero marami pong konsiderasyon sa issue ng timing. Tandaan na ang impeachment ay bahagi lamang po ng isang mahabang proseso. Ang ginawa ng Kongreso nitong Miyerkules ay ang mismong impeachment. Pero hindi pa po ito yung conviction. 2-step process po kasi yan. Ang impeachment na ginawa ng Kongreso ay parang pagsasakdal o yung pagsasampa ng kaso ng isang piskal sa korte matapos manapan po ng probable cause. Ang susunod ay ang impeachment trial na gagawin naman ng Senado. Para po mahatulang guilty, kailangan po ng 2/3 vote ng Senado o 16 na boto ng mga senador. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan po ninyo ang timing. Sa kalendaryo ng 19th Congress, magre-recess na dapat ang Kongreso sa Pebrero 8, Sabado. Yun lang, hindi naman kasi pumapasok ang Kongreso kapag Biyernes. Ang balik ng sesyon ay June 2 na po, halos 1 buwan matapos ang 2025 elections ng Mayo. So, 8 session days lang po yan bago matapos ang 19th Congress. June 2 hanggang June 12. Ito pa. Simula na po ang kampanya para sa national positions ng February 11, Monday. Para po sa local positions naman, simula yan ng March 28. Ang tanong, kailan pa gagawin ang Senate impeachment trial? Maiging tignan natin ang nangyari sa Corona impeachment noong taong 2012. Si dating Chief Justice Renato Corona in-impeach ng Kongreso noong December 12, 2011. Ang mismong trial ng Senado nagsimula lamang noong January 16 at tumagal po ito hanggang May 28, 2012. Tandaan na hindi po election year ang 2012 at si Corona ay hindi kasing kontrobersyal ng mga Duterte. Pero sa lagay na yan, tumagal pa rin ng 4 na buwan ang impeachment trial ni Corona bago po siya makonvict sa botong 20 versus 3. Kaya't ang tanong, hindi kaya mas matagal at mas masalimuot ang magiging impeachment trial ni Sara Duterte? Ang isa pa pong tanong, paano kung mag-adjourn ang 19th Congress bago matapos ang Senate impeachment trial? Ang Senado ng 19th Congress hanggang June 13 na lang po, June 12 na lang po. Pagpasok ng June 30, maaaring magbago ang kalahati ng mga mukha sa Senado. Pwede bang ituloy ang impeachment trial sa Senado ng 20th Congress, yung susunod na Congress? Ang argumento kasi ng isang panig ng mga pro-impeachment, pwede pa rin daw dahil ang impeachment court daw ay hindi raw naman legislative body. Parang sandigan bayan lamang, kahit may magretirong hurado, tutuloy pa rin ang kaso. Yun po ang kanilang argumento. Yun lang, hindi pa po natetesting ang argumentong yan sa tunay na buhay.
at malamang sa hindi, aakyat pa ito sa Korte Suprema. At sa puntong ito, balikan po natin ang nagdaang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona at pareho o malayo ba ito sa mangyayaring impeachment trial ni VP Sara Duterte? I think pwede natin pag-usapan ito at i-walk through sa aking karanasan dahil kinover ko yung naisip ko edad ko. 2012. Yung 2012 impeachment trial ni dating CJ Corona, no? Madugo, masalimuot, pero magkaiba. Kasi hindi election year. 2013 pa ang eleksyon eh. So naalala ko, gaya ng sinabi mo, December 2011 siya na-impeach, tapos diniretso sa Senado. January 16, 2012, nagsimula na yung trial. Pero kahit pa paano may halos isang buwan in between, maraming kailangang ayusin. Admin work yan eh. Yes, una... Magmula dun sa swearing in, pagpapatahi ng robe. Pagpapatahi ng robe, inayos yung mismong impeachment court. Alam naman natin, maliit ang plenaryo ng Senado, ha? So, aayusin pa nila yan. And then, ang pinakamalaking at madugo dyan, yung coverage. Kasi alam naman natin na hindi lang isa, dalawang teams yan. As many as 5 to 7 teams per network. So, talagang nagpatayo pa ng platform sa labas ng Senado para doon makapag-live yung mga reporters. Pero, isa pa sa talagang naging madugo, yung rules. Pinlansya talaga ng gusto. Yun din yung sinasabi ng mga senador ngayon eh. Kung matutuloy yung trial, kailangan ayusin yung rules. Kasi ang rules na meron ng Senado sa ngayon for impeachment, ginamit kay dating President Erap and then kay CJ Corona. Magkaiba. Kasi this one is Vice President. So, posibleng may amend pa sila. Pero po, malaking tanong ng marami, especially ako, alam naman ng Senado na paparating na impeachment complaint as transmitted by the House. Dumating ng alas 5 si Reginald Velasco, nag-adjourn ng Senado ng alas 7. Bakit hindi man lang ni-raise sa plenaryo na dumating na ang transmittal at para gumulong na ang proseso? Parang not to be malicious, pero was that a snub on the part of the Senate leadership of what was clearly very, very public already? Correct. Hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung mensaheng gustong ipalabas nila Senate President Escudero. Meron akong konkretong sagot bukas kasi may press con siya. Pero ang nasagap ko kanina is una, may nagsabi sa ating senador na parang wala raw kasing nag-bring up na senador. Parang walang interest quote-unquote daw doon. So, parang isa yan sa naging dahilan kung bakit hindi na take up. Pangalawa, ang sinasabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang dapat na nangyari daw sana, kahit man lang sana inanunsyo na, oy, meron ng impeachment, recognition na may articles of impeachment, then and then pwede nang nag-convene ng impeachment court. So, ngayon, lumalakas tuloy yung ugong na, baka talagang sa June na ito. Kasi nga, tandaan natin, Bok, ang kakaiba dito is meron kang mga re-electionists na kailangan mo rin namang isipin, of course, colleagues nila yan na hindi makakapangampanya sa labas, oras na magkaroon ng impeachment trial na. Pero hindi natin sinasabing excuse yan, pero reality is, posibleng kinoconsider. Di ba? But there was also mentioned by Senator Coco Pimentel, na you might or you could have a reconvening of the Senate to consider the impeachment complaint if you have 100% agreement among all 23 senators. Yes, kasi ang sinasabi niya, rules ng Senate lang naman yung nagsasabi na dapat i-open or i-convene sa session. Sabi nila, pwede naman namin i-waive yung rules namin given na 100% lahat kami mag-a-agree. Tara, mag-convene tayo ng impeachment court at mag-trial tayo kahit tapos na ang session. But that's important, yung 100%. Kasi all it takes is one senator, one of any of the 3 or 4 pro-Duterte senators to say, ayaw ko. Correct. At And that will leave the entire thing hanging. At sa ngayon, may 3 sigurado tayo na kaalyado, hindi natin sinasabing magpapa-acquit, pero kaalyado ni VP Sara. Diba? Okay. Alright. Samantala, hindi umatras sa kampon ng kasamaan at kadiliman. Yan ang tila patotsyada ni House Speaker Martin Romualdez matapos si-impeach ng Kamara si VP Sara Duterte. Sinabi yan ng Speaker sa katapusan ng sesyon bago mag-recess ang Kamara. Sabi pa ni Romualdez, interes ng taong bayan ang pinoprotektahan nila at hindi interes sa kapangyarihan. Wala rin daw puwang sa ating kasaysayan ang pagiging duwag. Isinulong natin ang interes ng sambayanan. Lumaban sa mga puwersa ng kadiliman, hindi umatras sa kampon ng kasamaan. Ours is a Congress that does not shy away from its responsibility to our people.
We are not here to protect the powerful. We are here to serve the people. Tututukan ng bagong upong Pangulo ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado ang pagresolba sa mga problema sa pagkuha ng claims ng mga miyembro ng PhilHealth. Pero hindi raw lahat ng problema ay nasa panig ng ahensya. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Kumbaga sa ospital, isang pasyenteng may sakit ang PhilHealth. Ito ang turing ng bagong President at CEO ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado sa ahensya. Sa initial check-up ni Doc, kailangang ayusin ang proseso sa pagkuha ng claims para maiwasan ang pagsasayang ng pondo. Pag naipatupad namin yung digitization, ay magagawa rin natin na yung mga claims ay mapa-flag din yung mga claims na maaring sumosobra. Sa ngayon, inaabot ng 25 araw bago makapag-claim ang mga ospital mula sa PhilHealth. Pero hindi lang naman daw PhilHealth ang may problema. Kung minsan, kulang din sa pagiging masinop ang ilang ospital sa pagsusumite ng requirements. Bilin pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos palawakin at palakihin ang benepisyo ng lahat ng miyembro ng PhilHealth. Sa ngayon, nasa 45 hanggang 47% ng gasto sa pagpapaospital ay galing sa bulsa ng mga ordinaryong pasyente. Ang target ay ibaba ito sa 25 hanggang 27%. Kapag may datos na po tayo kung magkano po talaga yung gagastusin para i-maintain yung level of care, ay mas madali po nating palagay ko maididepensa yung mga susunod na budget. Yun nga lang, zero ang subsidy budget ng PhilHealth ngayong taon matapos silang tablahin ng Kongreso at Senado. Malaki raw kasi ang excess funds ng PhilHealth na hindi naman nagagastos. Katunayan, nasa 150 billion pesos pa nga ang sobrang budget ng ahensya noong 2024. Bukod dito, may nakabinbin pang petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang pag-transfer ng 89.9 billion pesos excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Sa ngayon, pag-aaralan pa kung kakailanganin ng balasahan sa mga tauhan ng PhilHealth. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nadiskubre ang mga hinihinalang gamit sa pang-espiya ng hinihinalang Chinese spy sa isang condominium sa Makati. Kabilang sa mga nadatnan sa unit ang ilang gadget at deposit slips. Nasa Frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga ahente ng NBI Special Task Force ang condo unit na ito sa Makati. Ito raw ang pinupuntahan ng naarestong Chinese na hinihinalang espiya. Kasama ang 2 Pinoy niyang kasabwat. Nadiskubre sa kondong iba't ibang equipment na hinihinalang pag-aari ng Chinese, gaya ng laptop, computer at external drive. Mayroon ding mga ID, passbook at iba't ibang deposit slips. May mga device rin na ginagamit umano para sa fund transfer. Yung mga deposit slips medyo maraming involved na transactions, medyo malalaki yung transactions, but then again, titingnan ho natin kung ito ay personal na transaction ba or ito ay mga transaction na may kinalaman dun sa activity nila dati. They range from like 300, 400 to 1 million yung mga deposit slips. Isa sa ilalim sa forensic examinations ang mga nakumpiskang gamit para malaman kung may ebidensya ng pang-espiya. Yung mga gamit na nakuha, obviously, pwede siyang makakonect sa internet at pwede niyang magamit for remote access, no? So, ito yung mga devices na pwede mong gamitin sa pagkuha ng mga information or pagkuha ng data. Kasalukuyang nasa NBI detention facility ang mga nahuling Chinese na sangkot umano sa pang-espiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Susunod, VP Sara Duterte, iniintay ang official statement ng Kamara kaugnay ng impeachment bago magkomento. Pagbabalik ng prangkisa ng ABS-CBN tinalakay na sa komite sa Kamara. At planong tanggalin ng EDSA busway, inulan ng batikos. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa pool sa video ang lalaking nabundol sa kalsada sa Limay, Bataan.
Matuloy na takbo ng pickup kahit meron namang mga ilaw sa kalsada. Ang driver hindi huminto at tuluyang tumakas. Namatay ang biktima. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng driver. Hinihintay ni Vice President Sara Duterte ang official statement ng Kamara kaugnay ng impeachment bago magkomento. Ipinagtanggol din si VP Sara ng kanyang mga kapatid at mga kababayan. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives sa pag-impeach sa kanya bago maglabas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin natin. Ang mga kababayan naman ni Inday Sara sa Davao, hindi nagustuhan ang bumungad sa kanilang balita. Nag-uol gani ko, ma'am. Nalungkot talaga ako. Hindi ako makapaniwala lalo't wala namang kasalanan si Inday Sara. Bakit pa nila inimpeach? Dismayado at galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa aniya ay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay isang uri raw ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Itinaga pa sa bato ni Congressman Paulo na hindi papabor sa administrasyon ang aniyay pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero pinabulaanan ni Garin ang sinabi ni Pulong. I'm not bothered by the accusation because it's fake news, no? I am much more bothered by the way that Congressman Duterte is vetting the information that goes through their office, no? Malaking kuryente ito sa kanyang opisina at sa kanyang pagkatao. Nag-post din si Davao City Mayor Baste Duterte at sinabing naging agresibo ang anyay mga hayop. Tinagpa niya ang mga pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Hindi raw nagulat na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanila. Ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, naniniwalang diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong item sa BICAM reports ng 2025 national budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. May natitira pang frequency para sa ABS-CBN sakaling mabigyan sila ulit ng prangkisa. Sinabi po yan ng National Telecommunications Commission sa pagdinig ng Kamara kung dapat ba silang bigyan muli nito. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. July 10, 2020. Maglilimang taon na mula ng pagkaita ng prangkisa ang ABS-CBN. Ngayong araw, muling tinalakay sa pagdinig sa Kamara kung maibabalik pa ba ang dati nilang frequencies sakaling bigyan sila ng prangkisa. Sabi ng National Telecommunications Commission o NTC, nasa ibang mga istasyon na ang dating mga frequency ng ABS-CBN gaya ng Channel 2. Pero meron pa naman pong available frequencies in several areas in the country. So in the event that Congress decides to grant a franchise, NTC will be able to grant stations to ABS-CBN, specifically in areas where frequencies are available. May 5 panukalang nakabinbin sa Kamara para bigyan ulit ng prangkisa ang ABS-CBN. 2 sa mga naghain nito, itinutulak na mabigyan sila ng prangkisa sa lalong madaling panahon. There's already a viable firm which was unjustly terminated by Congress in the last Congress. The last Congress committed a grave injustice against the ABS-CBN. Nabanggit din sa pagdinig ang negatibong epekto sa free TV competition ng ABS-CBN shutdown. Sa datos ng Philippine Competition Commission, namayagpag daw o naging dominante ang GMA Network mula nang isara ang ABS-CBN. Nakuha nila ang 73% ng market share o kita sa mga block-timed,
at in-house produced shows, habang 6% ang nakuha ng TV5. Para maresolba ito, sabi ng PCC, kailangang magkaroon ng viable competitor o yung kayang makisabay sa kompetisyon. Whether it's ABS-CBN or any other viable competitor, for as long as they obviously comply with all the regulatory requirements, then the entry of any firm could be good for competition. Pero anuman daw ang maging desisyon ng mga kongresista, tuloy pa rin daw ang trabaho ng ABS-CBN. However Congress decides, ABS-CBN will remain committed to continuing to transform lives by telling meaningful stories, being a catalyst of love of country, and promoting human good. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Pumasok na ang character ni Maris Racal sa action serye na Incognito. Nag-cruise na ang landas ni Gab Rivera at Tomas Guerrero o Guerrero. Ang maikling eksenang yan nagpakilig sa Team Mathon. Marami rin ang pumuri sa husay ng pag-arte ng dalawa. Best Young Actors ang Mathon para sa batikang direktor na si Joey Reyes. Tiyak na abangan ang mga susunod na eksena. Gabi-gabing mapapanood ang Incognito, 8:45 p.m. dito sa TV5. Pinagpepiestahan ng netizens ang post ng aktres na si Christine Reyes tungkol sa pumanaw na si Meteor Garden actress Barbie Hsu. Nag-upload si Christine ng photo nila ni Barbie with a caption na, "Rest in peace, our childhood favorite." Sabay bati sa kanyang sarili na happy 36th birthday raw sa kanya ngayong araw na to. Dinilit niya yan agad at muli niya itong pinost pero binura rin niya. Na-screenshot yan ng mga marites na netizens. Komento ng ilan, RIP o Rest in Peace to Barbie and HBD o Happy Birthday kay Christine. Ang iba naman, hindi raw alam kung anong emosyon ang mafe-feel sa post. Umalma naman dyan si Christine. Say niya sa isang IG story, kailangan maging perfect at bawal daw bang magkamali. Dagdag pa niya, and we quote, "Ang daming magagaling sa mundo," unquote. Ako, ang emosyon ko, excited dahil may mga pasabog pa akong chika mamaya, kaya walang maglilipat. Susunod, lalaking nakatira sa tabing dagat sa Tawi-Tawi, bigla na lang sinakmal ng buwaya. EDSA busway, pinag-aaralan tanggalin. Ang mga commuter umalma. At pagawaan ng mga peking PWD ID sa Santa Cruz, Maynila, sinalakay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinakmal ng buhaya ang isang lalaki sa barangay Buwan sa Tawi-Tawi. Sugatan ng biktima pero himalang nakaligtas. Nakatira sa tabing dagat ang lalaki nang bigla siyang kagatin ng buhaya. Saka siya nahulog sa tubig. Lumaban ang biktima hanggang sa nakawala mula sa buhaya. Pinag-aaralan ng MMDA na alisin ang EDSA busway kapag sapat na raw ang kapasidad ng MRT3 na magsakay ng mas maraming pasero. Pero ngayon pa lamang kontra na dyan ng ilang commuters. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Total may MRT na. Baka raw hindi na kailangan ng EDSA busway at pwede na itong tanggalin. Kabilang yan sa pinag-aaralan ng MMDA. Kung ma-accommodate din ng MRT yung mga pasahero po ng bus carousel, since repetitive siya, same line. Pero paglilinaw ng MMDA, posible lang tanggalin ang EDSA busway kung masigurong sapat ang kapasidad ng MRT. Sakaling alisin ang mga bus sa EDSA, mananatili pa rin ang lane para naman sa high occupancy vehicles. Ibig sabihin,
Kapag may sakay na 3 o 4 na pasahero, papayagan ang dumaan sa lane na yun. Pero ngayon pa lang, tumataas na ang kilay ng ilang commuter. Ang LRT naman, MRT, hindi pa rin naman nasusuportahan yung mga pasahero. Siksikan pa rin naman yung iba, kaya yung sa iba, yung ginagawa na lang, nagbubus pa rin naman sila. Kaya malaking tulong pa rin para sa mga tao na sumakay ng bus. Para sa akin, hindi. Kasi yun na kasi nakasanayan ng mga Pilipino And may mga area na hindi naman abot ng tren, ng MRT. Paglilinaw naman ng MMDA, suggestion lang ang mga sinabi nila at pinag-aaralan pa yan ng gobyerno. Ayon naman kay Transportation Secretary Jaime Bautista, mananatili ang EDSA busway habang nire-review nila ang proposal na gawing shared lane ang existing bike lane para sa mga motorsiklo. Gumugulong na rin ang proyekto sa pagsasapribado ng EDSA busway. We're supposed to sign it today, Unfortunately, hindi nakarating. Marami ng feelers na they want to join the bidding for the EDSA busway, Posible raw magsimula ang bidding ngayong taon. Ang tiyak sa ngayon ay ang pagsusulong ng Comprehensive Traffic Management Plan para ibsan ang hebigat na traffic sa EDSA. Target simula ng EDSA rehabilitation sa Marso bago ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Sa taya ng MMDA, nasa 470,000 na mga sasakyan ang dumaraan sa EDSA araw-araw. Doble ito sa kapasidad ng EDSA na nasa 250,000 lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nabisto ang pagawaan ng mga peking PWD ID sa Santa Cruz, Maynila. Naaresto sa raid ang 3 sangkot sa operasyon. Ayon sa Manila Police District, modus ng mga suspect na maghahanap ng mga kliyente na gustong magpagawa ng ID. Maghihintay ang kliyente sa napagkasundo ang lugar sa kadadali ng mga ID. Nagkakahalaga ng hanggang 500 piso ang bawat fake ID. Bukod sa Maynila, may mga nagpapagawa rin sa Caloocan, Cavite at Bulacan. Nahaharap sa reklamang falsification of documents ang 3 inaresto. Abangan, K-pop legends na sina G-Dragon at 21 na magpe-perform sa Engranding Music Festival sa Los Angeles, Amerika. At aso na nagsisurfing sa Bohol, kinaaliwan online. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ito ang mainit sa K-pop. Fake news po ang mga nagtitrending na post na engaged na raw ang Korean actor at 2PM member na si Taekyeon. Kumakalat kasi ngayon ang photos ng Korean star na tila nag-propose siya sa kanyang non-showbiz girlfriend sa Eiffel Tower sa Paris. Pero April 2023 pa pala in-upload yan. Sabi ng agency ni Taekyeon na 51K, hindi rin yan marriage proposal. Sineselebrate lang daw nila that time ang birthday ng GF ng aktor. Pero they are in a good relationship naman daw. Napanood natin si Taekyeon sa mga K-drama na Dream High, Vincenzo at Bring It On Ghost. Eto naman ang pasabog. It's giving YG Powerhouse ang lineup sa isang music festival sa Los Angeles. Headliner kasi ang Big Bang leader na si G-Dragon at legendary girl group na 21. Para yan sa LA Head in the Clouds sa May 31 at June 1. Kasama rin dyan ang Korean artists na sina Dean at DPR Ian, ang Indonesian rapper na si Rich Brian at marami pang global artists. Ito ang first international music festival ng 21 at ni GD this year. Bago yan, una nang nag-reunion ang 21 sa Coachella Music Festival noong 2000 o 2022. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipoon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabawang pampagood night, astig na aso ang bida natin ngayong gabi.
Hindi siya sa kalsada lumalaban, kundi sa dagat. Binato ng surfer ang board sa tubig. Agad yang sinakyan ng aso. Smooth at nagtagal pa ito sa board at nag-enjoy. Sinang netizens, mas magaling pang mag-surf ang aso kesa sa akin. Totoo rin. Kaya naman, tala pa tayo ng aso, no? Galing mag-surfing. Buti lang wala siyang abs, kundi talaga kaya Aso yung nagsabi, hindi natin alam. Malay mo, meron. Nakakahiya naman. May tab naman si sir. Ay, naku, magpaalam na tayo. Utang na loob. Uti tayo. 45 minutong pag-imay mga headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako na po si Ed Lingao. Magandang gabi.